salamat na ngayon ay makikibahagi kami sa inyong buhay pananampalataya. Kasama ko po pala yung aking Vice President, si Mr. Jonathan Reda. So yung head ng maintenance, pero dahil kasama niya ang President, Vice President. Kasama na aking pamilya, pumabati po kami ng maligayang anibersaryo sa inyo. Tunay na ang Diyos ay mabuti. Salamat din na ang mga graduate ng seminary ay nakakatulong sa inyo at nakakabahagi sa inyo. Ating pong seminaryo ay magpipitungkot-4 na taon na at mahigit 3,500 na yung ating mga napag-graduate. Of course, minus na yung mga namatay doon. Pero marami pa rin. Sa kasalukuyan, mayroon tayong 139 na estudyante. Yan ay after last year, 113 lamang. Pero nakakatuwa, kayo pala ay marami ng mga anak. No? Panahon ng pandemic ang church ay magkaanak. No? Maaga siyang bumerengking, ano? So, nag-anak siya ng mission. Solid rock, solid grace, solid faith, solid hope. Pagkayari ng termino ka, Pastor, baka pwede ako mag-apply ng misyonero doon naman sa Baguio. At tawagin ko pong Solid North. Aming fellowship. Kung gusto nyo na. Kasi, pero ito tama ka, ako ay may 3 term. Pero mayroong isa doon, 1 term lang. Pero may higit 20 taon. Si Grover Tyner. Yan, siya ang pinaka-matagal. Ako, so far, kung ako ay magtapos, mga 17 na taon. Dahil yun ay 65 na, kaya mandatory na yung retirement na yun. At saka, ayoko na rin makasama yung Vice President na taon pa. Kaya ay magulas siya mag-retire. 3 presidente na ang pinag-gathered niyan. Yan, kaya talagang maasahan. Tayo lahat ay saglit na manalangin, mga naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at may papasalamat sa inyo sa taon na ito na ipinagdalog ninyo. Isang natatanging taon sa buhay ng Solid Foundation. Dalangin namin, Panginoon, na sa iyong tulong, sa iyong biyaya, gabayan kami ng Espiritu Santo sa pagkaunawa sa iyong mga salita. Nagpuri ka namin pinasasalamatan sa buhay ng bawat isa. Sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen. So, ang kausap ko sa umagang ito sa multimedia ay pakita sa kamay. Pagka ginanyan ko, lilipat. Okay. So, nung nag-aaral pa ako sa seminaryo, mga 1986 to 1989. Pero senior na po ako. Senior citizen ako, pero mukhang senior ang pastor na sa akin. Senior pastor siya. Hindi kasi senior pastor siya. So, nung nag-aaral ako dyan, nagbabas lang. No? Bus, Baguio to Bataan. Bumababa ako sa Layak, saka ako lilipat. Kung may mga nakakasabay ako kumisan, meron ako nakasabay na 2 pulis sila. Hindi naka-uniforme, pero buong panahon ng biyahe, panay ang usapan tungkol sa pagka-pulis. Ang isa lang yung napakaingay na pulis, yung isa halos hindi sumasagot. Kaya sabi, sumagot ka naman, magsalita ka naman. Tapos sabi niya, alam mo, pag ako na-operahan sa utak, ang gusto kong donor ikaw, sabi nung kausap niya. Bakit naman ako? Kasi hindi gamit ang utak mo. Mga kapatid, ang topic na pag-uusapan ngayon ayon sa inyong anibersaryo ay 1 Corinthians 2:16. But we have the mind of Christ. Isang napakataas na pag-aangkin, no? Na nasa atin daw ang kaisipan ng Diyos. Sa 1 Corinthians 2, pinag-uusapan dyan ang 2 kaisipan. Yung natural na kaisipan
at saka yung spiritual na kaisipan. Yung natural ay yung mga makamundo at yung spiritual ay yung nabago na ng Diyos. Pero dahil isang talata na binigay sa atin, pag-uusapan natin at aalamin, oo, meron nga kayong the mind of Christ, pero alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng the mind of Christ? So dito, makikita natin ang ilang mga katotohanan. Una, the mind of Christ is alive. Buhay. Okay? Buhay, alive. Romans, parang hindi kayo makapaniwala, no? Na ang mind ay dapat buhay. So yung doktor tinawag ng kanyang lawyer para mag-witness. Totoo ba na nung inimbalsam mo yung patay, ay sigurado kang hindi na humihinga, wala ng buhay? Sabi ng doktor, totoo po. Kinunan mo ba siya ng blood pressure? Hindi po. Sinek mo ba yung kanya? Hindi po. Paano mo nalaman patay na siya? No? Yung pong utak niya nasa table. Pero sigurado bang patay na siya? Alam mo, may mga tao nasa table na yung utak, ay buhay pa yung katawan ng tao, no? Kaya, mga natural na kaisipan ay iba sa tinatawag na buhay na kaisipan ng Diyos. Sabi ng Romans 8 verse 6, nakasulat dyan, yun yung mabasahin, for the mind set on the flesh is death, but the mind set on the spirit is life. Next slide. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng espiritu ay buhay. Maaari mong isipin kung ano ang gusto mong isipin, di po ba? Kung gusto kong isipin ngayon na sana madali lang ang sermon ngayon para makakain na, pwede mong isipin yon. Sana hindi siya gaanong matagal. No? Baka dahil 20 years, 20 hours naman ang kanyang preaching. So, that is why, kahit anong isipin mo, ang mahalaga yung will, yung kalooban. Yun ang mahalaga. Ang buhay ay ipinapakita at dinidistinguish sa pamagitan ng aktibidad nito. Unang-una, doon sa sinabi nating ang kaisipan ng Espiritu ay buhay, alam niyo ang sinasabi niyan sa atin, the mind of Christ is not lazy. Hindi tamad. Hindi tamad, masipag, puno ng activity ang kaisipan ng tinatawag na anak ng Diyos. Maraming pastor, no? Kita nyo, hindi lang kayong example namin, mga pastor din. Sabado na ng gabi, wala pang sermon. Panayang panalangin, Diyos ko, ibigay mo sa akin ang iyong mensahe. Hanggang gumising ng umaga, wala pang mensahe, dasal pa rin. At least nagdadasal. Diyos ko, bigay mo sa akin ang iyong mensahe. Nako, tapos na yung choir. Paakyat na siya sa pulpit, wala pa siyang mensahe. Nagdasal na naman, Diyos ko, bigyan mo ako ng mensahe mo. Mabait ang Diyos, binigyan siya ng mensahe. Ito yung mensahe ko sa iyo, pastor. Tamad ka. Kahit yung mga miyembro, ganun din. Yung isang nagpatingin sa doktor, sabi niya, Dok, ano bang mali sa akin ng problema ko? Dati naman akong gumagawa ng mga gawaing bahay, naglalaba, nagluluto, nagpaplansya ako dati. Pero ngayon, hindi ko na ginagawa. Dok, ano kaya ang sakit ko? Ang sabi ng doktor sa kanya, sa plain English, yung layman's term, ang sakit mo, Brad, ay tamad ka. Sabi nung husband, ngayon, sabihin mo sa akin ang medical term niyan para yan ang sabihin ko sa aking asawa. Tamaritis palagiis. Hindi ganyan ang kaisipan ng Diyos ni Kristo. It cannot be lazy because at times, ang isip ng isang manampalatayang na kay Kristo dapat nagre-reflect sa salita ng Diyos, sa kanyang mga kasulatan.
o kahit sa sinasabi ng mensahero. Dapat merong tinatawag na pagre-reflect. At times, dadalhin tayo ng intensyon ng Diyos sa pakikipag-usap sa ibang mga manampalataya. Lalo sa ngayon, napakarami nating distraction. Ano po? Instead na mag-usap tayo, puro tayo cellphone ng cellphone, social media ng social media. So yung mga mind natin, parang unti-unti, parang nagiging mababaw. Dahil hindi na tayo nakakapag-interaction. Yung mga mind of Christ pinag-uusapan ang mga sinasabi sa banal na kasulatan. Nagbibigay ng kanilang mga diwa sa mga bawat sinasabi ngayon. Para sa ganoon, tumatala sila. Hindi, ngayon, hindi. Ang ganda nito, no? Ito, mas maganda ito. Wala na. Pero the mind that is alive should choose o dapat niyang piliin ang mga bagay na espiritual in preference sa mga bagay na makalaman. Allowing the Spirit na siyang mag-take control sa lahat ng ito. Look at Romans 8:5. Sabi ng Romans 8:5, kinokontrol ng nature ng tao ang isip ng mga namumuhay ayon sa gusto ng nature ng tao. Pero, kontrolado ng Espiritu ang isip ng mga namumuhay ayon sa sinasabi sa kanilang Espiritu. Hindi, look at verse 8, hindi natutuwa ang Diyos sa mga taong sarili lang ang sinusunod. So, yung may kinalaman sa pagkontrol ng isipan, of course, hindi magagawa yan ng mga natural na tao kung iisipin niya ang Diyos. Hindi po. Mga spiritual na tao makakagawa niyan. At yung mga spiritual na tao tayo, ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mind of Christ, dapat aktibo ang mga kaisipang ito sa mga bagay na magpapabago sa buhay mo, sa buhay ng iglesia, sa buhay ng bawat isa. Dapat yung thinking natin palaging sa ganoong parahan. Para sa ganoon, hindi tayo nadadaig ng sanlibutan kung ano ang dapat na ipasok sa ating mga kaisipan. Ito'y dapat na aktibo. Hindi kagaya nito, no? Pumunta ka sa simbahan para ikaw ay matulog. Siyempre, pag natulog ka, ang activity lang ng isipan niyan, either kung nangangarap ka o nananaginip. Yun ang activity noon. Kung ang panaginip mo pa ay pangit, halimbawa, nananaginip ka na hindi ka magbibigay na ikapo. Ang ganda noon, no? Baka hindi ka na gumising. Maraming nagpupunta sa simbahan, natutulog lang. Sasabihin nila, si pastor naman, nag-copy-paste lang din sa sermon niya. Kaya tutulugan namin yan. Well, hindi naman yan issue ng pagtulog lamang. Ito'y issue ng kawalan ng pagpapahalaga sa mga bagay na pinaniniwalaan. Anong sabi nyo? Ang sabi nyo, 9:00, magsimula tayo sa pagsamba. Pero maraming dumarating ng huli. Pagkatapos, pag umupo pa, hindi pa nagsisimula ang pastor scripture reading pa lang. Tulog na O nakakondisyon na. Ayun, sa UBC, ang unang proyekto ko sa UBC Manila ay, yung unang vision ko dyan ay aircon vision. Hindi, totoo. Kasi maingay, mainit, maraming tao. Sabi ko, maganda magpa-aircon tayo. Walang tumutol dyan. Ngayon, yung mga, hindi yung mga ganito, yung mga aparador na size. Lumamig naman. Sobrang lumamig. So, sumarap yung tulog ng mga miyembro. Sabi ko, ganito ang gawin natin, ano? Yung mga deacon, tumayo kayo dyan, urasan nyo kung anong oras nagsimulang matulog. Anong gagawin, pastor? May renta. Kung gaano katagal, yun ang renta mo. Abay, kung matutulog ka lang, dapat nag-stay ka lang sa bahay. Hindi pa na-discourage yung pastor na pagtumingin sa iyo. Kaya tinuturo namin sa preaching, kapag yung isang tinignan mo ay hindi nakangiti, huwag ka nang tumingin uli doon. Madidiscourage ka. Parang andito, para hindi ngumiti. Parang sugo ng demonyo ba? So ngayon, yung iba,
Nagrereklamo, sobrang lamig naman, pastor. Walang problema dyan. Nagparkila naman kami ng jacket. Di kumita pa rin. Kasi yung mga sinasabi nila, mga kaisipan ng mga reklamo ng mundo yun eh. No? Narinig ko yung mga pastor sa panalangin kanina, ang mga pastor nagsasakripisyo. Diba sabi ko, gusto ko mag-volunteer sana sa Solid North. Nung marinig ko nagsasakripisyo, hindi na lang pala. Wag na lang. Pero dapat, ganun ang kaisipan ng isang pumupunta simbahan, nagsasakripisyo. Ang problema, pag nagkamatay yung mga aircon nyo, babalik pa ba kayo dito? So, ito ay usapin ang tinatawag na, ano ba yung mga bagay na pinaniniwala natin? Kung ang kaisipan ni Kristo ay buhay, tapos tutulog-tulog kayo sa loob ng simbahan, may magdududa ako kung nasa inyo ang kaisipan ni Kristo. Dahil ang banal na kasulatan nagsasabi, hindi ito kaisipang natural. Ang gagawin dyan ay talagang gawin nyo, magagawa nyo, para sa ganon ay mabigyan ng pagpapahalaga itong ating pinag-uusapan. Kaya tingnan mo ang sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 13. Therefore, so ibig sabihin ng therefore, matapos yung ilang mga usapan at diskusyon, sa makatwid, so conclusion na siya, prepare your minds for what? For action. So, laging aktibo yan. Keep sober in spirit. Fix your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. So, dapat walang tutulog-tulog na kaisipan. China-challenge ang mga katuruang sa tingin ninyo ay hindi tama. Dahil hindi nyo namamala kung minsan gumagapang na yan sa loob ng simbahan at dahil nakataligod ang pastor, ang mga false teachers ay sisikaping ang tawag marahuyo kayo sa mga maling kaisipan na ito. At dahil hindi ka aktibo, hindi mo pinag-aaralan ang salita ng Diyos, hindi mo alam kung anong salita ng Diyos, madali ngayong ma-invade ang iyong kaisipan. At kung na-invade pa yan ang kaisipan ng iba, baka yan ay natural na kaisipan pa lamang. Dahil ang kaisipan ni Kristo, ayon sa kanyang salita, ay buhay. Aktibo. Now, may mga pamamaraan naman para hindi tayo tutulog-tulog. Ito yung ginagawa ko lagi sa UBC. Magdala kayo ng 3B. 3B. 3B, hindi 3D. 3B. Okay. May dala ba kayong Bible? Bible. May dala ba kayong ballpen? Hanggang Bible lang kayo. Yung pangatlong B ay may dala ba kayong book note? Notebook yun, na binaligtad. No? Ay para lang 3B. Para pag sinabi ng nanay, mga anak, 3B. Dala-dala na yon. Bakit ka mo mahalaga yon? Una, kapag ka ang pastor ay nagsisermon, tinitingnan mo yung teksto at yung paliwanag kung tama bang sinasabi ng pastor nyo. Biblical yan. Dahil yan ay talagang pinag-aaralan at mamuharang mali ang turo ni pastora. Parang sinasabi doon, ibigay nyo lahat ng mga ikapo para sa ganon. Kayo magsiyaman at makabili ako ng kotse. Kung minsan, pag hindi natin nakikita ang kasulatan, madali tayong magoyo. Kaya, importante yan. Magti-take note kayo. At kung sakaling tawagin kayo ng Diyos sa ibang bansa, matapos ang 20 taon, imagine mo yun, 20 years, wala ka absent sa church, palagi ka nagti-take note, 20 times 52, ilan na yung sermon na narinig mo noon? 20 times 52. Sabihin mong nagkasakit ka minsan. Ang dami noon, makakasulat ka pa ng mga libro na nakuha ko, ay mga notes na nakuha ko sa sermon ni Pastor. Volume 1, Volume 2, Volume 3. Tinawag ka ng Diyos, nagpunta ka sa ibang bansa, dala-dala mo ang notebook na yon. Ikaw ang pinaka-senior na Christian doon. Pag nagbotohan, sino kaya maging leader natin? At ikaw ang napili. Dahil kahit ayaw mo, may notebook ka. Ito yung mga sermon ni Pastor. Magagamit ko ito. Look at that. Ngayon, totoo namang may mga pastor na boring pag mag-preach. Pero walang boring na mensahe. So kung wala kayong maisulat sa pakikinig,
i-drawing nyo naman yung pastor nyo. O kung sino man yung nagpipreach. Kasi kami, ballpen ka na eh. May notebook ka pa. Drawing mo siya. Pagdating ng October, yung appreciation month, pastors, ibigay mo yung pastor. Nabuo ko po ito, no? Ito po yung mga panahon na walang kakwenta-kwenta ang inyong mga sermon. Ayan, Happy Pastors Appreciation po. O, kita mo na, dahil may ballpen ka sa mga ano, pangatlong gamit ng ballpen. Kapag yung katabi mo, talagang yung mata kahit anong laban niya, inaantok niya, saksakin mo yung pigi. Para gising siya. Bakit kamo? Dahil ang paglago ay dapat sabay-sabay. Walang iwanan. Imagine mo, layo na ng narating niya, ikaw nakikinig pa. Magtutulungan kung paano tayo ay makapakinig. Magbaong kayo ng sili. Pagka medyo ngatay nyo ng gusto. Gumawa ng pamaraan para ang aktibong kaisipan ay maisagawa natin dahil yun ang mind of Christ. Eh, sabi nyo but we have the mind of Christ. Inaangkin nyo ngayong anibersaryo. Di gawin nyo. We have the mind of Christ. Aktibo palagi. At hindi lang yung pag-uusapan nyo kung ang pangit na ng sapatos ng pastor. Kumisa, yun ang tinitingnan. Bago na naman sapatos ni pastor. Sobra na siya. Yung mga gano'n, no? Anong gusto niyo naman? Magmukha kaming kawawa dito. Parang yung isa nag-Bible study, si Pastor Ernie Fernandez. Nagpupunta sa malayong lugar, nag-Bible study siya. Nakangangan na yung sapatos niya. Napansin ng isang miyembro. Sabi niya, Pastor, napakasipag po ninyo after the Bible study. Nako, inabutan niya, Pastor. Napakasipag niyo. Ito po, Pastor, pambili mo na rugby. 20 pesos lang yung binigay niya. Parang tinuruan niya lang mag-adik-adik si Pastor. Hindi yun ang mga pinag-uusapan. Dapat kung ano yung sinabi, maganda yung kumakain na kayo. Kahit saan kayo nagpunta, alam mo, ang ganda nung sinabi ni Pastor, no? Ang ganda nung salitang nakuha ko, metamorphosis. Ayan, ang ganda nun. Ano pa kaya yan? Dapat yung pinag-uusapan nyo sa pagkainan, kung ano yung nangyari doon sa sermon, gumawa ng pamamaraan para ang kaisipan ay laging manatiling buhay sapagkat ang kaisipan ni Christ ay buhay. Pangalawa, the mind of Christ is single-minded. Single-minded. 2 Corinthians 11 verse 3. Sa Tagalog, sa Taglis, nakafocus kay Christ. Look at 2 Corinthians 11 verse 3. Sabi diyan, but I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Sa Tagalog, ngunit ako'y natatakot, sabi ni Pablo, na kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. So tingnan po ninyo yan. Malaki ang potensyal na kahit pala itong inaangkin yung mind of Christ, ay may posibilidad na kayo ay mailigaw. Dahil tingnan naman nyo si Adan at si Eva. Ano po? Ang ganda-ganda ng buhay. Walang kaproblema. Bakit ka mo? Aba, ito yung mapalad na couple sa Bible. Walang biyanan. Ay, sorry mga biyanan. Walang sakit ng ulo, di po ba? Ang problema lang ay gustong maging Diyos. Kaya nailigaw siya doon. Kaya inalok niya ang asawa. Happy anniversary. Doon nagsimula ang pinakamalaking pagkakamali, kasalanan ng tao. Tayong mga lalaki, kahit anong trabaho natin, hirap na hirap tayo, di po ba? Dahil yun ang sumpa. Kayong mga babae, meron ba sa inyong nanganak na walang aray? Sabi doon, maghihirap ka sa iyong Imagine mo yon. Kung hindi nangyari pala yung pagkakasala,
Yung mga buntis, uupo lang doon sa... Ay, bata. Wala pang gastos. Hindi ka ngayon, nagkakamatay na yung mga... Kahit anong hiwa dito, ayaw na tuloy. Ay, 3 pala anak, ay hiwa na lahat. Ay, gusto mo pa, hiwa-hiwain lahat ng yan. Dahil sa hirap. Nailigaw kasi sila, nadaya. So, anong ginamit na pandaraya ng kaaway? Sa isip. No? Kaya naisip niya na mukhang masarap maging Diyos. Ganon din ang posibilidad na mangyari kapag ka double-minded ang inyong kaisipan. Isip na buo at totoong committed kay Christ. Iyan ang mind of Christ. Lalo ngayon, madali tayong ma-distract o ma-led astray. Yung bang madali tayong naliligaw ng landas, nalilihi sa tamang daan, bumabalik sa dating daan, nadadala sa maling paniniwala, na ilalayo sa katotohanan. Kung ano-ano ang tinutumbok ng ating mga isip, iba-ibang direksyon sa isang araw. At kuminsan masasama pa ang mga direksyon na yan. Mga bata, tingnan po ninyo, di po ba, nangyayari na, mass shooting na. Yan ay, parang ayaw kong makita yan sa loob ng simbahan. Pero yan ay pwedeng mangyari. Dahilan sa hindi lahat single-minded ang kaisipan. Maaaring ang isip ng iba ay talagang isip na ng demonyo talaga. Single-mindedness is an act of the mind. Tayong magdidisiplina ng atensyon na yan. Kaya kahit sa araw na yung pangit ang devotion, sige lang, June 28, basahin pa rin. June 29, June 30, June 31, naligaw ka na kasi walang 31 ng June. No? Ang simpleng kabaligtaran nito ay double-mindedness. Mahirap mag-concentrate kapag maraming mga iniisip mo. Pero yung mind of Christ na sinasabi sa atin ay pagkakaroon na iisang layunin. Buong pusong pagtuon sa isang adhikain. Hindi nahahating isip o puso. Matatag na nakafocus sa isang layunin which is devotion to Christ, maganda man ang buhay o hindi. Iyon po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pero tingnan ninyo nangyayari sa ibang mga kapatiran. Yung mga tinatawag kong mga crisis dyan. Nakikita lamang sa iglesia kapag ang buhay panay krisis na. Pastor, namatayan po kami. Namatayan, pupunta sa pastor. Ang pastor, pag pipray, dadamayan. Pastor, nasa gasaan naman po, pupunta na naman sa simbahan. Pastor, lagi po itong lasing, pupunta na naman dito. Welcome naman natin yan, di po ba? Pero, ang problema, pagka Pastor, nasunugan po kami ng palaisdaan. Mga ganyan, no? Bakit kayo natawa? Parang hindi kayo dumadaan dyan sa North Luzon Expressway. Ang daming palaisdaan dyan, di po ba? Imagine mo kung may tanker ng gasolina ang biglang tumambling dyan, sumabog, eh di patay ang lahat ng nasa palaisdaan na yan. Pwede, di ba? Yan ang mind of Christ, active. Pwede. Ibig sabihin, nalugi sa negosyo. Ang pastor, ang simbahan, gagawin niya ang lahat. Pero pagkayari ng krisis, hindi mo na makita simbahan. Pag kamusta na, Brad? Okay na, Pastor. God bless. Tapos, mabilis na alis. Yan po, mga kapatid, yung tinatawag nating mga crisis dyan. Pag kami crisis lang. Pero ano sabi ng Colossians chapter 3, verse 2? Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. Kasi, dapat maintindihan nyo yan bilang mga Kristiyano, kasama na sa buhay yung mga krisis na yan. Kahit sabihin yung Kristiyano pa kayo. Hindi pwedeng sabihin, Kristiyano ako, hindi ako tatablan ng mga krisis sa buhay. Hindi ka Kristiyano. Naligaw ka. Dahil Kristiyano o hindi, dahil sa resulta ng kasalanan, dadaan tayo sa mga krisis. Ang problema lang, sa mga walang kaisipan ni Kristo, dumadaan sila sa krisis mag-isa. Pero doon sa mga manampalataya, kasama si Kristo sa lahat ng krisis na ito. At si Kristo ang magbibigay ng direksyon
kung ano ang mabuti at dapat nating gawin. Ang problema, pinipili natin yung natural na kaisipan. Kaya tandaan nyo mga kapatid, may crisis o wala. At kung lalong mas may crisis, mas lalong doon kayo dapat pumunta kay Kristo. Kaya sa mga praise and worship team, sinasabihan ko yan. Pag kayo ay nagsisimula sa praise and worship, ang normal na sinasabi ng mga praise and worship team, lalo yung mga leader, mga kapatid, tayo po'y sasamba na sa Panginoon. Kalimutan nyo muna yung mga problema at sambahin ng Diyos. Mali. Kaya nga nagpunta yung mga taong yan, may problema eh. Tapos kalilimutan nyo. Hindi nyo rin makakalimutan nyo habang sumasamba. Kaya kita nyo, kayo lang kumakanta. Dahil niisip nila yung problema nila. Sa halip, ang sabihin natin, mga kapatid, magsisimula na tayong sumamba. Lahat na inyong problema, dalhin natin sa Kanya. So habang umawit ka, di nadala mo yung mga problema mo sa Kanya. Dahil yun ang kaisipan ng set your mind on the things above. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang problema ay talagang nakapokus tayo sa krisis. Single-mindedness, oo, pero hindi sa krisis. Kay Kristo, yun po ang sinasabi. Meron pa. Ito, hindi lang sa krisis. Ito naman yung mga Kristiyanong nakapokus sa sarili niya. Mga karestihan. Sino ito? Mga matampuhin na ang gusto ay nilalambing-lambing. Alam mo nyo, mga pastor talagang pag nag-preach yan, talagang pipreach niya kung anong sinasabi ng banal na kasulatan. May mga miyembro, ayaw na ayaw tatamaan ng sermon ng pastor. Yung iba nanggugoyo pa, pinapatamaan ka ni pastor, oh. May mga ganyan, oh. Aba, pag nag-preach sa kasalanan, tatamaan. Yan. Yung iba talagang umiiwas pa. Hindi ako yan. Hindi ako yan. Tapos pag tinamaan, nagtatampo. Ayan. Pinatamaan daw siya ni pastor. Alam nyo, pag ang pastor ninyo, hindi kayo tinatamaan sa sermon niya, dapat kunin na kayo ni Lord lahat. There's no point na pastoran at mag-preach pa sa inyo kasi hindi na kayo tinatamaan. Or it's either, piniplease niya lang kayo. Pag ang pastor, hindi kayo tinatamaan sa mga sermon niya, mag-iba na kayo ng pastor. Dahil ang pastor, whether you like it or not, ipipreach niya ng buong counsel of God, tamaan man kayo o hindi. Ang totoo niyan, ang sagot doon sa mga tinatamaan, simple lang. Pag ikaw tinamaan, aminin. Pag tumama, ouch. Oh, at least English. Ouch. Ako yun ah. So ano susunod na gawin? Magsisi ka. O Diyos ko, salamat na dinala mo ito sa attention ko. 21 years ko na po itong dinadala. Imagine mo yun? Magsisi ka lang. Yun lang sagot. Kaya sa susunod na mangaral uli sa parehong topic, pak, tatalbog na lang yan. Dati ako yan. Pak. Ngayon siya na. Imagine mo yun? Pero iba, karest siya. Pastor, nagtampo po si tinamaan daw po sa sermon niyo. Ganun ba? Pupuntahan ngayon ng pastor yan. Pagkatapos, kakausapin, magsisinungaling pa yan. Medyo nagtampo daw. Hindi naman ho, pastor. Hindi naman ho. Nag-aksaya ng oras ang pastor. Nag-aksaya ng resources. Nag-aksaya ng panahon. Para lang dito sa nagtampong ito. Nagkakamatayan na, maraming kaluluwa sa mundo, nakukuha pa natin magtampuan. We give time for that dahil lamang sa tinamaan ka ng salita ng Diyos. Talagang tatamaan ka kung mali ang iyong ginagawa. Dahil yun ang kaisipan ni Kristo. Single-mindedness. Nakafocus palagi kay Kristo. Okay lang yung magtampo. Pero kung pagtampuhan mo ang Diyos, sasabihin ko sa iyo, mahihirapan ka. Lalo kang mahirapan pag sa Diyos ka nagtampo. Buti nga, ginamit ang pastor mo eh. Kaya kung ikaw ay nagtatampo, huwag ka na magpapabisita. Sayang resources. Ikaw na ang pumunta kay pastor, dala mo isang kabang bigas. Quits na kayo. Tinamaan ka, pastor, tinamaan ako eh. Okay. It's a tie. Devotion kay Kristo. Yan ang kaisipan. Noong sabi ng banal na kasulatan, nung bata pa ako, para akong bata kung magsalita.
mag-isip at mga tuwiran. Pero ngayong matanda na ako, tinutukoy na sa pananampalataya. Tapos na rin yung ganong ugali ko, hindi na ako isip at kilos bata. Kung 20 taong ka na dito sa simbahan, tapos matampuin ka pa. Dapat may kulungan tayo sa mga nagtatampo, ano? Tapos lagyan na lang natin ang loudspeaker doon. Ayan. Dapat bago na. Ano sabi niya? Mag-iiba yung pangatwiran, mag-iiba ang pag-iisip. Nakadevote na talaga sa ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi, nako, para tayong mga bata dito na konting kibot, no? Tampo na. Siguro lagyan din ng mga diko ng penalty yung mga nagtatampo, ano? Pagka nagtampo, 500 pesos. Ewan ko kung magtampo pa yung mga yan. Anong sinasabi ko? Andyan ang problema, andyan ang krisis, andyan yung masasakit na salita ng Diyos. Pero para ano? Para i-devote, ibalik yung focus mo sa devotion kay Kristo. Yun lang naman ang purpose nyo. Akala nyo ba masarap sa amin na patamaan kayo palagi? Hindi ganun ang pastor. Pero kinakailangang hindi kami manahimik kapag may nakikitang hindi tama sa mga kapatiran. Chismis. Yan. Ang chismis hindi ginagamitan ng isip eh. Bakit? Kasi hindi niya kinokopya yung unang sinabi sa kanya. Dinadagdagan pa nga niya eh. O binabawasan. At yan ang problema ng mga Kristiyano kuminsan, yung hindi kinukumpronta yung mali. Nakitang lumabas sa Sogo Hotel, yung isang kapatid. Nakita, si Brother Joe yun ah. Pumunta na sa prayer meeting. Pag-pray natin si Brother Joe kasi nakita ko siya lumabas sa Sogo Motel. Bakit? Sogo ba talaga siya ng Diyos? Chismis na ngayon. Sa halip na kumprontahin niya, si Brother Joe, Brother Joe! Napansin ko, galing ka sa loob ng hotel. May kasama ka ba doon? Wala. Kami ang nagme-maintain ng lahat ng air conditioning system nila doon. Yan naman pala eh. Pero bakit napagsuspetsahan mo ba ako na may kasama ko ba? Parang ganun eh. Okay, lilipat na ako ng church. Nawalan ka patuloy ng tither ngayon. Hindi nyo kinukumpran. Nakita yung kapatid, umiinom. Ha? Tayo pa nahihiya, di po ba? Umiiwas tayo. Kasi kapatid na umiinom. Nahihiya tayo. Dapat yung kinukonfront. Dahil gusto natin ibalik yung devotion niya kay Kristo. Pag kayo nakakita ng kaya, kapatid nyo umiinom. Brad, patagay naman. At least alam niya na nakita mo. Yung isang kapatid sa Sambales, ganun ang ginawa ko. Malayo pa lang, siguro doon sa kabilang kalsada, nakita ko ba? Parang nagsisigarilyo si sister. Nilapitan ko. Habang papalapit ako, humitit pa siya ng huli, sa kanya pinitik sa likod. Akala niya, hindi ako investigador. So, inikutan ko yung area na yon. Siya lang naman ang mag-isa doon. Andun pa yung evidence na umuusok pa yung sigarilyo. Sister, sa Miyerkules huwag ka mawawala sa prayer meeting. Opo, pastor, opo. Prayer meeting kami nag-partner. Partner tayo. Ang pagpipray natin ngayon na magkaroon ng kalakasan yung mga kapatid nating naninigarilyo pa. Sabi niya, ako nga, pastor, ako nga rin po isa sa mga yun eh. Of course, alam ko naman eh. O kaya sabi talaga, kukompronta. Bakit gusto ko ibalik yung devotion kay Christ? Bakit, pastor? Masama bang manigarilyo? Wala naman sa Bible yan ah. Nasa Bible ba yan? Sabi ng mga Kristiyano, ang katawan mo ay templo ng Diyos. Yan ang ginagamit yan ah. Bakit yung kape? May caffeine yun na. Bakit hindi yung pinagbabawal nyo? Wala yun. Hindi na susulat yan sa banal na kasulatan.
ang ginagamit sa banal na kasulatan sa mga naninigarilyo, Romans 13. Romans 13. Ano sabi doon? Ang bawat isa ay sumunod sa pamahalaan. Ano sabi ng pamahalaan? Government warning is dangerous to your health. Ay, government warning. Ano government warning? Smoking is dangerous to your health. O yan. So, hindi mo sinusunod Romans 13. Pero anong purpose? Ibalik nyo sa devotion kay Christ. Single-mindedness. Hindi bali masasaktan yung mga kapatid, pero ang goal, ang mahalaga, if we really have the mind of Christ. Pangatlo, the mind of Christ is lowly. No? Ito yung pinili nyong text, ano? The mind of Christ, may characteristics niya, 107. Okay? Kaya pangatlo pa lang tayo, no? So, huwag kayong mag-alala. May libreng tanghalian daw eh. Kaya, the mind of Christ is lowly. Ano sa Tagalog ang lowly? Mababang loob na kaisipan. Ayan, mababang loob na kaisipan. Sabi ng banal na kasulatan, huwag kayong gumawa ng anumang bagay, ulitin ko yun huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o pagpapalalo sa halip sa kapakumbabaan ng pag-iisip. Ituring nyo na ang iba ay higit na mabuti kaysa sa inyo. Medyo mahirap ito, no? Bakit? Dahil lahat ng tao may yabang. Sino magsasabi ditong wala siyang yabang? O, kita nyo? Wala nagtaas. Dahil pag may nagtaas, sasabihan ko siya, yabang mo Lahat may yabang. Dahil kasama yan sa pagiging natural na tao. Pero merong iba talagang sobrang yabang na parang lobo, no? Na pagka parang pataas na siya sa langit, gusto na siyang kunin ni Lord dahil sa sobrang hangin niya. Kami ni Garbic, kung kilala niyo si Pastor Garbic Garcia, pag sinabi nung, humble ka, Arman, sabi niya sa akin. Alam mo ang sagot ko? Hindi, mas humble ka. Mga ganun eh. Ayaw pumayag. Binigyan na nga kami ng award eh. The most humble pastor. Kunin mo na. Hindi, ikaw na. Ikaw na. Dahil pag kinuha mo yon, mayabang ka na. Kita niyo ito, walang magsasabing, ako po ang pinaka-humble dito. Walang tatayo dyan. Mas humble naman ako sa iyo. Walang ganon. Kaya yung kaisipan ni Kristo ang ganda. Mababang loob na kaisipan. Although siya ay Diyos, alam natin na nagkatawang tao, hindi niya ito talagang ipinagyabang. Hindi ka nakikinig sa Bible study ko, Gusto mo bang kidlatan kita dyan? Hindi niya ginawa yan. Pinakita niya sa atin ang kapakumbabaan. Kaya dapat ang kaisipan natin is to be lowly. Hindi po sinasabing walang laman, Mababang loob. Kahit na ibig sabihin yan, kahit na ikaw ay mataas na mataas yung IQ mo, pagdating sa pakikipag-usap sa mga tao, mababa ang iyong loob. Hindi ka pwedeng maging humble unless yung mindset mo ay nasa kababaang loob. Nakasunod ang kababaang loob palagi sa mapagpakumbabang pag-iisip. Magsisimula sa isip hanggang sa loob yan. Yung bang, alam mong ikaw ang may-ari ng napakarami pero hindi mo pinagyayabang yun. Ay yung iba talagang, kung makapagyabang, ganun na lamang. Nakikita mo yung coaching yan. Akin yan. Nakikita mo itong bahay niya, akin yan. Nakikita mo to, sarili ko yan. May sarili akong ganyan, may sarili akong ganyan. Aba, ang yayabang. Ako nga may sariling mundo, pinagyabang ko ba? Dahil walang kababaang loob. It does not mean mababa ang self-image ninyo, mga kapatid, o dinidinay ninyo ang pagiging unique ninyo. Sa halip, ito yung realidad, ito yung proper na pagtingin ninyo dapat sa inyong sarili in light of God's
goodness and greatness and grace sa buhay ninyo. Yung isang taong merong kababaang loob, kababaan ng kaisipan, ay kinikilala niya na lahat ng tinatamasa niya sa buhay galing sa Diyos. Yan po yun. Hindi dahil sa, ang galing kong ganyan. Hindi ganyan. Ang opposite ng lowliness ay pride. Yung mga nagdiriwa ngayon. Yan. By the way, ba't andito kayo? Hindi kayo sumama sa parada. Dahil wala kayong pride. Ang mga misis dito, palagay ko, pride lang na sabon ang ginagamit, pero hindi talagang pride. Although he was the Son of God, he humbled himself by taking the form of a servant and obediently submitting to the Father's will. Yan ang halimbawa ni Kristo. Nagpakababa siya. Hindi ngayon, kahit mga Kristiyano, magagalitin, palamura. No? Kaya kayo, pagka ang tawag nyo rito, tatang, sakay nang, huwag nyo sa tawagin ng sabay, no? Tang, inang. Parang nagmura kayo, no? Although may kudlit yon, may koma yon. Bubuin nyo yung tatang, ha? Tatang, inang. Lalagyan mo ng konting pause. Huwag yung magkasunod. Tang, inang. Para kayo nagmumura. Palamura at palaaway, magagalitin. Pero kung minsan, bait-bait niya, ano? Sabi niya sa loob ng Sunday School, mga bata, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos. Yan, mga bata, magbabait kayo. Opo, opo. Kahit yung ibang mga kapatid niya, kumusta po? Good morning po. Ay, salamat po. Nakarating po kayo. Uwi na, sumakay ng jeep. Nilagpas nung driver. Pura, blablabla. Nalagpas lang doon sa gate niya. Nagmura na. Ay, tumingin pa yung driver. Ay, sister, kailan pala ang Bible study natin ulit? Ay, hindi na sumama. Ganyan pala ang buhay Kristiyano. Ay, sabi ng banal na kasulatan tungkol dyan, kung iniisip na isang tao na religious siya, pero hindi naman niya kinokontrol ang dila niya, niloloko niya lang ang sarili niya at walang silbi ang religion niya. Diba, mga Kristiyano, pumipila sa Jollibee, naapakan lang. Dahil namin naupak. Ano ba? May tao dito, no? Anong tingin mo sa akin, puno? Pero Christian yon. Naapakan lang. Sabagay, masakit naman talaga maapakan. Ay, pero hindi dapat ganun ang pagpapakita. Pag naapakan ka, ouch! Brad, ito pa isa, oh. Yan. Di ba sabi ng Panginoon, pag sinampal ka sa kaliwa, iharap mo pa yung kabila, naapakan ka dito, ibigay mo pa isa. Para at least, it's a tie, pareho sila masakit. Hindi, titingnan natin yung tao, di ba? Yung pala, lumipat sa atin, bagong lipat, malapit sa church, sumimba. Ay, ikaw yung apakan ko, ha? Ano, gagawin mo yan? Mahirap. Pero kung mababang loob, di pa. Gucci yan, Brad. Mga ganyan. At least mababang loob ka, ha? Natatandaan ko nung maliliit kami sa barangay namin. Bihira lang mag-ulam ng karne ang mga tao. Madalas paglinggo. Nung maliit ako, pag pinabili ako ng bagoong, tinatago ko dito. Yung bagoong na alamang. Tapos magkagaganyan. Dahil yun ang ulam namin. Yung ibang kapitbahay, paglinggo, baboy, naka-plastic. Ganyan yan pag maglakad. Minsan tumalsik, kinain pa ng aso. Huwag magyabang. Magpakababa. Yung sabi ng basa, tingnan niyo ito. Dapat laging maayos at interesting. Yan, pakilagay mo nga. Yan, ang pagsasalita nyo. At dapat alam nyo kung paano sasagutin ng tama ang lahat. Yan ay bahagi ng pagkakaroon ng lowly mind. No? Sa halip na magalit tayo, ay bigyan natin sila ng tamang pananaw at perspective. At kung sila ay magtatanong sa atin, hindi yung sagot natin ay, paano ba mapunta sa langit sa inyo? Ay, sa pastor ka magtanong.
Pastor pa. Si pastor ngayon nakakoma na. Inihintay na lang ang uling sandali. Tapos tatanong mo pa, paano mapunta sa langit? Dapat ikaw na ang sasagot niyan. No? Dapat alam natin yon. Ay, kung minsan, basta. Ayan, yun na lang mga sinasagot natin. Bakit? Dahil yung kaisipan natin, hindi aktibo, hindi nakadebosyon kay Kristo, tapos mayabang pa. Dapat mababang loob. Minsan, kahit narinig nyo yung balitaktakan na iba, manahimik lang kayo. Pag kinuha nilang perspective nyo, doon kayo magsalita at tama ang dapat na ibigay ninyo. Ito pa, mga mayayabang na kaisipan. Yung mga Kristayano. Yan. Kristayano. Yan. Mga mananampalataya. Yan. Palataya. Yan. Mga sugarol. Bakit kamo mataas ang kaisipan ng mga yan? Una, makikita nyo yan. Actually, makikita nyo yan sa mga simbahan. Mga bata, Juan 3:16. Ayan. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos, bla 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 bla, upang sino man sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16. Sa loob na simbahan yon. Pag umuwi na siya, Oy, Juan, 3:16 nga, itaya mo. Ay, anak ka ng weteng. Ginamit mo pang salita ng Diyos. Bakit ka mo? Dahil itong mga taong ito ay naniniwala sa malas at swerte. Hindi ba kayabangan yan? Bakit ka mo? Sinasabi nila na walang sovereign God na nakakaintindi sa kanyang nilalang. Na magbibigay sa kanyang nilalang. Kaya naniniwala sila sa swerte at malas, sa sugal. Ito bang simbahan mo, pastor, at ibang mga mission, naniniwala ba kayo sa swerte? O, kita mo, ang daming naniniwala dahil hindi sumasagot. Naniniwala ba kayo sa swerte? Hindi, dahil malas yun. Totoo naman talaga. Dahil yung sovereign God, nakikita niya kung ano ang pangailangan nyo. Bakit kayo mag-aala swerte? Bakit kayo aasa sa swerte at malas? Sa bagay, nung ako ay church planter sa San Marcelino, pagka-graduate ko sa seminary, hindi kami makabili ng mga kailangan namin. Kailangan umasa kami sa suporta galing sa Bataan. So, may pera akong konti. Sabi ko, hindi ko man lang maibili ng bulaklak yung misis ko bagong kasal kami. Sabi ko, itaya ko kaya ito sa beto-beto. No? Dahil sa mga plaza, meron mga ganyan eh. Sabi ko, maaari. Sabi na isa sa tenga ko, may parang boses dito, sige, taya mo para dumami. Ayun, may nagsalta naman dito, paano kung matalo ka? Akala kasi ng mga nagsusugal, laging panalo. Nga, no? Pangalawa, misyonero ako. Pero tataya pa ako doon kung may makakita pa sa akin. Sa madalit sabi, dinala ko ng mga pa ako sa palengke. Nakabili ako ng bulaklak. Dilaw na dilaw at sariwang sariwa. Binigay ko sa aking message. Sabi ko, flowers for you. Nakatuwan-tuwa siya. Inamoy-amoy pa niya. Okay, tama na yan. Iluto mo na. Yan ang ulam natin ngayong tanghalian. Bulaklak ng kalabasa. Imagine mo yon. May bulaklak ka na, may ulam ka pa. Imagine mo kung tumaya ako sa beto-beto at natalo yon. Alam ng sovereign God ang inyong pangangailangan. Kaya kung magiging mababa lang tayo sa kanyang harapan, ibibigay niya ito. Tingnan niyo ito. Wealth gotten by vanity shall be diminished. But he that gathers by labor shall increase. Nakakita ba kayo mga tumama sa loto at iba pa na mayaman pa rin hanggang ngayon? Karamihan, halos naghirap pa kaysa dati. Dahil hindi yan ang pamamaraan para tayo kumita. So, magpakababa tayo na ating kaisipan, susunod na yung mababang loob, at dahil doon, makikilala natin ang mas mataas na kaisipan na magbibigay sa atin ng mabubuting bagay at payo. Number 4, 103 na lang. The mind of Christ is
Pure. Sabihin nyo nga, pure. Yan. Titus 1:15. Ano ang sabi dyan? Sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis. Ngunit sa marurumi at hindi nananampalataya ay walang anumang malinis, kundi ang kanilang pag-iisip at budhi ay pawang pinarumi. So, anong sinasabi niya? Ang dalisay na isip ay siyang natural na estado ng isip ng mga Kristiyano. Nagiging kontaminado yan kapag nagsimula yang makurap. Huwag ka nang umaten ng anniversary, punong-puno doon, wala kang lugar doon. Okay lang naman mamiss mo yung may 21 years pa naman ng church. Yeah. Corruption of the mind. Ang natural na spiritual state ay pagiging filled ng Holy Spirit at pagiging kagaya ni Christ, parehong mahirap i-maintain. However, isa sa mga dahilan ay ang sobrang dami ng impormasyon ngayon na parang mga sumasabog na sa ating harapan. Mga peke na yung iba nagtotoo-totoohan, pero lahat ng ito ay pawang nanunukso at lahat tayo ay pawang may malayang pagkakataon na mahila sa daigdig na hindi natin nararating. Ang sinasabi ko, ang social media. Ang social media, mabilis itong makapag-channel ng mga impurities sa pinakasulok-sulukan ng ating mga tahanan. Kapag mag-isa palagi ang inyong anak, kapag mag-isa palagi ang inyong asawa, iba na ang pinupuntahan niya yan. Hindi na yung Candy Crush lamang. Lagana pang impurities na patungkol sa pita ng laman. Mas tuso, mapanira ang mga paninibugho. Actually, Facebook pa lang, pag hindi sanay ang isipan mo, may inggit ka sa iba. No? Imagine mo, yung mga kinakain nila doon, kahit na cut and paste lang naman nila sa menu, nilagay lang sa ano niya, may inggit ka pa rin, buti pa sila. Ako panay tuyo. Ay di basain mo, bakit ba magtitiis ka sa tuyo lang? Sa isip ng marami, ang kasakiman ay nagiging hagdan para sa kapangyarihan at prestige. Sa ating panahon, ang pagkabalisa ay nagiging laganap at tinatanggap na bahagi ng buhay ng marami. Nawawala yung kadalisayan. Pero ang isip ni Kristo dapat dalisay. Totoo rin yan sa mga simbahan. Lalo na yung mga kabataang pumupunta sa church, na yung tinatawag kong mga Christian. Bakit nasa simbahan yan? Eh, siyempre, may crush yan. Pa-impress na kabataan, basta maakit ang napupusuan. Ang problema, yung mga leader, yung ibang mga pastor, hindi nila tinitingnan yan. Siyempre, pogi ito, pumasok dito. Ay, tuloy ka dito sa fellowship. Eh, yung pogi, ang target lang naman, yung magaganda sa inyo, para buntisin. Pero hindi natin nakikita yun. Gusto natin, marami lang. Kaya yung isang babae umuwi, buntis. Galit na galit yung nanay. Sinabi ko na sa iyo, huwag yan ang samahan mo. Pero nanay, ang gwapo-gwapo niya. Gwapo nga, wala naman trabaho. O, tingnan mo, ano nangyayari sa iyo? Buntis ka. Ang sinasabi ko sa iyo, dapat ang pinili mo, yung nagtitinda ng fishball. Sabi, nay naman, bakit naman siya ang kinakailangan kumapangasa? Ay, tingnan mo, yung mantika nga niya, hindi pinapalitan ikaw pa kaya? Ngayon, iiyak-iyak ka. Ang mga pumalakpak, puro kabataan. Dahil alam nila, totoo yan, pinipili yung gwapo, wala naman trabaho. Kaya mga magulang, mga nanay, tatay, kapag ang anak nyo wala pa sa 18, turuan nyo manalangin. Sa kanyang mapapangasawa, kailangan yun. Kalooban din ng Diyos yan. Pag tumuntong ng 18, turuan nyo magdasal. O anak, 18 ka na, magdasal ka na. Ito ang prayer mo. Lord, give me my man. Ayan, no? I-honor ng Diyos yan. Dahil kaloob naman ng Diyos yan. Siya lumikha niya. 18. Pag 28 wala pa, turuan pa rin manalangin. Lord, give me any man. Huwag ka na masyadong mapili.
28 na eh. Pag inabot ng 38 at wala pa rin, magdasal pa rin. Lord, give me naman. May kasama ng padyak. At least nagdadasal. Kaya sa iba, masyado na ako matanda. Pwede na ito. Oh, kaya ang buhay, nagkakaloko-loko. Ano sabi ng banal na kasulatan? At pag humingi kayo, hindi yun binibigay sa inyo kasi mali ang motibo nyo. Hindi dalisay. Hindi pure. Humihingi kayo para pagbigyan ang mga pansarili nyong pagnanasa. Gusto mo bang magkaroon talaga ng maayos na mapapangasa? Pumunta ka ng seminaryo. Oo, doon makakakita ka. Doon ako namit ng misis ko. Yan. Talaga namang, at sa sobrang 3 beses lang naman niya akong nireject. Yan. Yung pang-4, hindi na kasi baka pagsubok lang yung 3 eh. Makikita nyo kayo. At kailangan hinihingi yan sa Panginoon. Hindi yan basta nagkatinginan lang. Ganyan pa, ha? Sino nag-uso? Nung 90s ba may ganyan? Walang, tayong ganyan, ano? Kaya lang tapos walang ganyan nung, baka meron na rin, sister, baka nung kayo, baka nakaganto ka na. Baka meron na noon. Kahit gumanong ka, kung tama naman ang motibo mo, walang masama. Pero karamihan ngayon, mali ang motibo, sabi ng banal na kasulatan. Kaya dapat palaging tama ang motibo. Dahil ang bilis lang mangarap. Sabi niya, bubulahin lang kayo mga lalaki. Pag ako napangasawa mo, yan. Gagawa tayo ng magandang bahay. Yan. Nangangarap. Hindi nakapagtapos pa rin ang pag-aaral. Ayun. Tapos sabi ng babae, bahay ba ito? Ayan. Nangangapa na. Parang mali ang motibo. Kaya pag pumasok ang kabataan, siguraduhin yung magiging anak ng Diyos. At pag naging anak ng Diyos, okay, sige. Pwede nang manligaw dito sa mga iba pang anak ng Diyos. Kayo namang anak ng Diyos, wag yung medyo kumisang pakipot kayo ng konti. Dahil kung kalooban ng Diyos, bibigay naman sa inyo. Ay, umiiyak yung kabataan. Ako ang counselor sa church. O, anong problema? Binrake na po ako ng ko. Praise God! Anong pong praise God doon? Ay, maaga pa lang, pinakita na ng Diyos na hindi kayo. O, ayaw mo noon? Ay, ganun ho ba yan? Oo, pag hindi kayo, hindi kayo. Pinipilit pa. Nadidepress pa. Tatalo na ako, na-break na ako. Dito malung ka. Binigyan ka na nga ng Diyos ng paraan na mailayo. Anong malay mo kung magiging maldita yan pagdating ng panahon? Sino nakakala? Mabuti pa, maaga nag-break eh. Kaya tama yan sinasabi ng pastor. Pag may pumunta may problema, hindi ako counselor. Bigay niyo yun sa talagang dapat mag-counsel. Binibigay ko sa misis ko. May lumipat. Yung counselor namin noon, palangiti. Pag pumunta yung miyembro, anong problema, kapatid? Nakapasto. Nakita ko lang nakangiti kayo. Tanggal na ang problema ko. Effective. Namatay siya, may leukemia. Binalik sa akin. Anong problema? Wala po, pastor. Wala na po. Sabi ko, pareho lang din pala. Pag hindi mo give, huwag mong gawin. Kaya minsan lumalapit siya, pastor, ito ang problema ko. Problema na yan? Nagkakagulo na nga sa ibang bansa. Tingnan mo, walang makain itong mga ito. Sa iyo, problema na yan. Ay, hindi ho ba problema? Hindi! Ay, sige po, pastor, wala na po pala akong problema. Minsan kasi, yung mga nagpapakounsel, may ibang motibo yan. Madalas para sa sarili. Pero kung kaisipan ni Kristo ay mababa, tinatanggap niya ang mga pangyayaring yan. Siguro nga, hindi siya ang para sa akin. Siguro may nilalaan ng Diyos para sa akin. Siguro nga.
matutong maghintay ang mababang kalooban. Ito pang isa. Mag-ingat kayo sa simbahan. Yung mga Christianized. Itinatago sa kabutihan ng maitim na balak sa simbahan. Madalas ito hindi nyo kilala. Biglang darating sa simbahan. Nagwo-volunteer magturo sa mga bata. Ikaw naman, dahil kulang kayo ng worker, ay maganda po yan. Hindi mo na ngayon inalam kung paano saan galing ba ito. Umuwi na lang yung mga bata sa inyong bahay. Nire-report ang Sunday school teacher. Alam mo, Mami, touch na touch kami nung aming teacher. Anong touch na touch kayo? Lagi niya kaming tinatouch. Pedophile pala yung nakuha niyong Sunday school teacher. Dahil yung mga ngiting Mona Lisa, may tinatagong ibang kabuktutan yan. Ito yung maaring mag-divide sa simbahan ninyo. Tandaan nyo, nakaisang divide na kayo. Mahirap na ngayon mag-divide. Paano nyo hahatiin itong napakamahal na screen na ito ngayon? Kaya bawal na kayo mag-divide, ha? Tandaan nyo yan. Pero baka may pumasok. Iyan yung mga mag-uudyok para mag-divide. Kaya ano sabi ng banal na kasulatan? Mga kapatid, sabi niya, please, ang ganda nung ang Biblia Pinoy version, mag-ingat kayo sa mga taong nagdadala ng gulo at nagdi-divide sa church at kumokontra sa mga teachings na tinanggap nyo, layuan nyo sila. Ha? Kaya pag nag-volunteer, magsuspecha naman kayo. Magkaroon kayo ng mataas na antas ng kwalifikasyon. Hindi yung pwede na mapapahamak ang iglesia. So, iyan ay lalo pa kung ang mga nagbo-voluntaryo, ang akala mo, alam nila lahat. Pipiliin nyo pa rin ang mababang loob. Number 5. 102 na lang. The mind of Christ is responsive. Luke 24:45. Ang senaryo ay kamamatay ni Jesucristo at nung siya'y muling nabuhay, may 2 disipulo ang naglalakad sa daan ng Emmaus. Maya-maya ay mayroong sumama sa kanila na isang tao. Hindi nila alam na si Jesus yun, pero nakipagkwentuhan sa kanila. At pagkatapos, nung maghihiwalay na sila, matapos niyang ikwento yung tinatawag na mula doon sa mga sinasabi ng mga propeta hanggang sa kanya, biglang nabuksan ang kanilang kaisipan. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Yan ang ibig sabihin ng responsive. Open-mindedness. Single-mindedness, now open-mindedness, bukas ang kaisipan. Nang piliin ng 12 disciples na recognize ni Jesus ang quality na pwede sila sa 3.5 years ng intensive training. Matindi pa sa masteral mo, Doc. Hindi madaling matuto ang mga lagad, pero handa silang matuto. Teachable sila. Kaya naman later, sila ay naging able to teach. Ang mahalaga ay gusto nilang matuto. Kaya nga, nag-request pa sila, Lord, teach us how to pray. Open-mindedness ang tawag dito. Ang equivalent meaning na responsive sa mga kautusan ng Diyos. Pwede mong basahin ang kasulatan, pero hindi ka nagre-respond. Wala kang tugon. 2 Corinthians chapter 3, verse 14. Sabi dyan, but their minds were made dull. For to this day, the same veil remains when the old covenant is read. It has not been removed because only in Christ it is taken away. At kahit tingnan natin, binasa kanina, yung ating text kanina, makikita nyo ang opposite ng responsiveness. Speaking of Israelites sa desert, Paul says, their minds were blinded in verse 14. Ang spiritual na pagkamanhid ay para lamang sa mga Pariseyo at Saduseyo. Hindi ito dahil sa kakulangan ng kaalaman. In fact, alam nila halos ang lahat ng sagot. Maraming mga teachers of the law, alam nila ang sagot, alam nila ang totoo. Ang problema, hindi sila responsive. Kaya nga, doon sa mga magi na nagtanong sa mga scribe ni Herodes,
3 dangkal na lang, hindi pa nakita ang Diyos. Bakit ka mo? Nandito kami para hanapin na ang pinanganak na Mesiyas. Hari ng mga Hudyo. Sa Bethlehem ng Judea. Alam nila. Pero yun lang mga Magi ang nagpunta. Alam nila. Sukatin mo. 1, 2, 3. 3 dangkal na lang. Hindi pa nakita ang Diyos. Ito yun. Kasi hindi sila responsive ang kaisipan. Dahil sa kanilang pagmamataas, pagtitiwala, sariling katwiran, nabigo silang makilala at tanggapin ang pagdating ng kanilang Panginoon. Ang isip na unresponsive sa Diyos ay pagkakaroon ng mahinang pangunawa sa mga katotohanang spiritual. Luke 24 verse 27, and beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. So doon lamang sila nag-respond. Jesus opened the minds. Kayo din naman bukas na ang kaisipan nyo. Kaya nga, dapat ganun din tayo ka-responsive pagdating sa iglesia. Ano ang sabi ng banal na kasulatan tungkol dyan? Ulitin natin, dapat hindi natatalokbungan ang ating mga pag-iisip. Pagdating sa iglesia, dapat hindi lang tayo tagapakinig. Ito, dapat ganito tayo. Hindi kayo dapat ganito pala. Yung pagiging church chan. Yan. Upo, tayo, uwi. Yeah. Walang pakialam. May mga membrong ganyan. May pangalan pa yung upuan niya sa likuran. Huwag kang uupo dyan. Pero karamihan, itong mga taong ito, pag niyaya mo, mag-mission tayo. Kayo na lang po. Yeah. Pero sa simbahan, present yan. Madalas, opposition din yan. Pastor, ang totoo lang, hindi ako so na bumili tayo ng ganito kalaki. Yan. Malaki pa sa church. Opposition. Ayoko ng kortinang ganyan. Dapat medyo pula. Yan. Mag-uupo siya. Lahat na lang ayaw. Ang Baptist, may karapatan din magsabi ng gano'n. Ayaw din namin sa iyo. Dahil lahat ayaw. Okay ang mag-oppose bilang leader o member. Pero dapat mag-propose. Ayoko ng ganyang kortina. Gusto ko medyo puti-puti ng konti. Ako na magpapatae. Di ba? Tanungin mo, ano pang ayaw mo, Brad? Dahil lahat ng ayaw. Pag may opposition, dapat may proposition. Hindi yung para maka-oppose lang kayo simbahan. Upo, tayo, walang ginagawa. It is time na gumawa kayo. Ang responsive na kaisipan, di lang sa isip, dapat sa gawa. Ano mas matalino? Ang tao o ang hayop? Sino may sabi no? Tao. Okay. Sige nga, tingnan nga natin. So, sabi nung tao sa aso, roll. Umikot naman yung aso. Run! Tumakbo naman yung aso. Jump! Nag-jump naman yung aso. May sabi ng aso, arp, arp! Sabi ng tao, ano yan? Arp, arp, arp! Ano sabi yun eh? Sino ngayon mas matalino? Ay, yung aso, naintindihan yung tao. Yung tao, hindi maintindihan yung aso. Well, ang totoo niyan, ang tao ang matalino. Ang point doon, kung ang hayop natuturuan, di lalo pa ang mga taong nagsasabing, we have the mind of Christ. Natuturuan. Dapat natitrain. At yan ang trabaho ng tinatawag na pastor sa iglesia. Kailangan talagang i-train, At kayo din naman, gusto namin mag-train, ayaw naman ninyo. Dapat mutual. Hahasain naman kayo. Ulitin namin, hahasain, hindi gagasain. Hahasain namin kayo. Magpahasa naman kayo. Sa UBC Manila for 13 years, sabi ko sa kanila,
Ang gagawin ko, 3 lang. Preaching, administration, saka equipping or training. Huwag niyo akong asahang bibisitahin ko kay lahat. Kasi 500 eh. Ano ko, gusto ko mamatay agad? Ikaw, kung gusto mo, pastor, sige. Pag nilagnat kayo, uminom kayong paracetamol. Okay, saan si pastor? Ba't mamamatay ka na ba? Paracetamol lang katapat niyan. Pero promise, pagka naghihingalo kayo, andun ako. Yan. At posible ko pang maapakan ng oxygen nyo sa pagbisita ko. Yan. Pero ititrain ko kayo. Kaya lahat ng deacon, 15 deacon, pastor, 15. Bawat isang deacon, may 50 taong responsable siya. Pag nawala siya ng linggo, tatawagan. Ano nangyari, kapatid? Yan. Sikasuhin niya yun. Hindi ako. Magre-report lang sa akin. So, tinuruan ko silang paano mangaral, mag-preach. I-train mo. Agosto pa lamang, sasubmit ang manuscript. Pagdating ng September, October, magpipreach na itong mga deacon na ito. Hindi ako mag-aanda ng sermon 2 buwan, sumusweldo ako. Ha? Ngayon, dumadami pa ang miyembro. Bakit? Pag sila mag-preach, nagyayaya na mga kasama na sa magpipreach ako. Yung mga nagpapagalingan pa. Hindi lang yon. May sermon sila na hindi ipipreach habang di kailangan. Kapag wala ang pastor, nag-LBM, magjajakimpoy lang sila kung sino magpipreach. Kasi may sermon na. Hindi yung, mga kapatid, kumanta pa tayo ng kumanta. Wala pa si pastor, kumanta pa po tayo. Ayan, lahat na ng kanta. Naging concert na tuloy. Bakit? Walang gusto mag-preach. Kaya yun meron yun. Meron kami, nagpipreach. Paano pastor kung mas magaling pa sa yung tinuruan mo? Walang problema yan. Simple lang yan. Kasi magaling yan dahil dumaan sa aking mga kamay. Yun eh. At dahil magaling siya, magbubukas tayo ng mission 10,000 kilometers away from this church. Siya ang magiging pastor doon. O, di naitapon mo na. Magaling pala eh. Meron kaming funeral brigade. Nauna pa kami sa FB. Pag may namatay, meron nang kukuha ng bulaklak. Kasi malapit lang kami sa Bulaklaka sa Manila. Meron kukuha na abuloy. Meron magtatap kasi magpapakanta. Meron kukuning deacon. Kasi pare-pareho lang ang sermon nila. Hindi naman nakikinig yung namatay. So, lahat ng yan. Ang pupunta lang ang pastor doon, mag-ano lang, makikiramay lang. 12 lang ang buwan. 15 ang deacon. At the end of each month, meron kaming baptism. Meron kaming tinatawag na baptizer of the month. Nakapost pa yan. Proud na proud siya. Ang pastor nakatingin lang doon. Tinitingin lang kung tama o hindi. Kung nailubog lahat. Kasi kung minsan, binabaptize na ka, taas yung pitaka, ayaw ilubog. Pagdating daw, welcome to the family, picture tayo. Yun ang ginagawa ng pastor. Lahat yan, na-train. Pati ushers, na-train din yan. Nung unang punta ko doon, parang punebre yung tugtugan doon sa ushering. Ay, sa collection ng pera. Parang makakatulog dyan sa pagbe. Sabi ko, baguhin natin. Tapos yung mga usher, pagkabibilis, balik na rin natin. Mabilis ang tugtog, mabagal ang usher. 2 lang ang requirement. Nakangiti at pasensyoso. So, tatapat siya ngayon sa'yo, hindi siya alis habang hindi ka naglalagay. Ay, patagal eh. Matagal naman ang tugtugan eh. 250,000 kada linggo. Dahil lahat ay nagkakalaw sa gawain. Tinuruan lahat yan. Bakit? Iyan ang sabi ng banal na kasulatan. Mga pastor-teacher, para ihanda ang lahat ng miyembro ng katawan ni Kristo. Dahil whether you like it or not, kung may kaisipan ka ni Kristo, meron ka ring isang spiritual gift. Kaya tingnan ninyo, nag-equipping kami 1995 hanggang 2005. Nasa seminary ako noong 2005. Pagbalik ko, nakapagsimula kami ng student center sa Lagro, sa Santo Tomas, sa Binangonan. 5 years. Naging simbahan na ang mga ito. Bago ako pumanhik sa seminaryo, lahat ng yan, iglesia na. Bakit? Nasanay. At dahil may nasanay, may gagawa ng tungkulin. Kaninong credit yan? Sa salita ng Diyos. Ginawa lang ng abang pastor at nakisama ang mga miyembro.
Well, hindi imposible yan sa solid foundation. Dahil marami na kayong mga anak-anak. Pero alam nyo, ang maganda dyan, 7 ang galing sa student center na yan. Lahat ng ito, graduate na sa PBTS. At lahat ng ito, naglilingkod na sa Panginoon. Galing yan dyan sa student center na yan. Imagine nyo yun? Yung sa Quezon City, dating bilyaran yung lugar na yon. Sa Binangonan, dating karaoke TV bar. Sa Batangas, dating tapunan ng basura. Lahat tinransform ng Diyos para makalwa ay talagang makakilala sa Kanya. Yon ay sapagkat ang kaisipan ni Kristo ay responsive. Regardless of whoever your pastor, mag-respond kayo sa Diyos. Dahil ito ang may kaisipan ni Kristo. Okay. Pinutol ko na yung iba, baka hindi na ako imbitahan, kaya huli na ito. The mind of Christ is peaceful. Peaceful. You remember Romans 8:6? Dalawa yon. The mind set on the Spirit is life, kanina pinag-usapan natin, and peace. Ang kaisipan na Espiritu ay buhay at kapayapaan. Ang ibig sabihin niyan, the spiritual mind is peaceful. Ang peace ay bunga ng Espiritu, hindi attainment. Hindi kayong gumagawa niyan. Your work is to set your mind, devotion, single-mindedness. The work of God is to provide peace. Balik tayo sa San Marcelino. Minsan, kahit nasa ministry ka, hindi mo maisip mag-alala. Di po ba? Kaya maraming mga Christian, yung kaisipan nila ay nasa pag-aalala sa mga material na bagay. Sino yung halimbawa ng Christian? Nakaupo ngayon. Nasa isip niya, anong oras kayo matatapos tong guest speaker na ito? Mga Christian yan. Hindi ako makapag-Facebook eh. Yeah. Sabi ni Mrs. ko, Dad, wala na tayong bigas. Pupunta kami sa Bible study, 3:00. Pinakita pa niya sa akin yung rice dispenser. M1 San Fitacan Biscuit. No? Yung mga panahon na isang ganun mo yun, kahit bukbok, hindi papasok. No? Pinakita pa sa akin. Sabi ko naman, praise the Lord. No? Iniintay ko, ihampas sa akin yung palabigasan. Pero ano magagawa ko? Dahil pastor ko, nagdasal lang ako. Panginoon, nakikita nyo, wala kaming bigas. Kami po itutupad na inyong gawain. Kayo na po ang magkaloob sa amin na aming pangailangan. Ayun ang pag-pray ko lang. Anong gusto nyo pag-pray ko? Lord, nakikita mo, wala kaming bigas. Baka gusto nyo kayo mag-Bible study at ako kahanap ng bigas. Yun ay kabalisahan. Pagdating namin sa Bible study, whether you believe it or not, ang unang tanong ay hindi tungkol sa pinag-usapan namin. Ang unang tanong, may bigas pa ba kayo? Bakit ka mo ganon? Dahil sinabi ko sa ama, ang aking problema. At ang ama, ang namroblema, kung sino ang kanyang itatats para pagkalooban kami ng Panginoon. Umuwi kami, meron kaming kalahating kabang bigas nung araw na iyon. Bakit ka mo? Dahil nakikita ng Diyos ang puso natin. Payapa. Hindi yung, cancel mo ng Bible study, wala kaming bigas. Popost pa sa Facebook. Pag-pray ninyo na wala na kaming bigas. Yeah. Alam niyo, pag pinapost sa Facebook, lalong walang nagla-like. No? Dahil kasi pag nag-post dito, may message, baka meron kanyang kapatid. Sa Diyos ka magtiwala. Sabi diyan, huwag kayong mag-alala tungkol sa kahit ano. Instead, pag-pray nyo lahat ng kailangan nyo at magpasalamat kayo every time na humihingi kayo sa Diyos. Huwag kayong mag-alala tungkol sa kahit ano. Kasama ang boyfriend at girlfriend dyan. Lahat ng kailangan nyo. Huwag din tayong iyak ng iyak. Ano? Yung mga Christian, sobrang emosyonal na hindi ka kutsaba ang isipan sa pamumuhay. Magugulo rin ang isip ng mga yan. Yung parang napaka-sobrang emosyonal. Hindi iniisip, hindi ka kutsaba yung isip at saka yung puso. Kaya napapariwara. Masyado. Nung tinanggap si Jesus, umiyak. Nung mabautismo, umiyak pa rin. Nag-sermon lang si pastor ng about joy, umiiyak pa rin.
luha daw ng kagalakan. So, kung minsan, ito'y napaparuwala dahil hinahayaan ang emosyon ang siyang maghari sa kanyang buhay. Dapat may kakutsaban ng kaisipan, payapa. Why are you all downcast, O my soul? Why the unease within you? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Ngayon, mga pastor, para makasigurado tayo na mayroon, na magkakaroon ka ng mind of Christ, dapat hindi ka ganito. Yan. Yung mga Kristyanak. Nakakita na ba kayo ng tiyanak? Sa TV pa lang madalas yan lumalabas sa gabi. Itong mga Kristyanak, mga professing Christian na namumuhay sa kadiliman. Dahil yung mga tiyanak, sa gabi lumalabas. Nakakita na ba kayo tiyanak? Hindi pa? Tumila kayo sa katabi nyo. Ito yung nagsasabing Christian pero may mistress sa kabilang barangay. Ito yung nagsasabing Christian pero yung utang, kung kani-kanino na lang umahabol sa kanya. Ito yung sinasabing Christian pero hindi mo makita sa kanyang buhay. Patago pa yung mga paglalasing at iba pang mga bisyo. Madali lang sabihin yan. Kaya ang sabi ni Jesus, hindi lahat ng nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So, hindi lang panay salita, ang Jesus is Lord. Dapat totoo yon sa inyong mga buhay. Kaya kung gusto ninyo na magkaroon ng tinatawag na katiyakan na ikaw ay may mind of Christ, kailangang umalis ka sa ganitong kalagayan. Kailangan mo natanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sasabihin ko sa iyo, kahit gaano karami ang kasalanan mo, dahil yung mama doon sa krus, sa huling sandali, nakasungkit pa ng pwesto sa langit. Ang simple lang sinabi niyo, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong karya. Ang sabi niya lang, alalahanin mo. So, nung dumating si Jesus sa karya, meron nga pala akong nakasamang kriminal doon sa krus. Sabi nga, alalahanin ko siya. Naalala ko na siya. Jesus said, today, okay? Kung Australian ka pa, to die, you will be with me in paradise. Imagine mo yon? Hindi nagsimba. Hindi nagbigay na ikapo. Hindi gumawa ng mabuti. Nangungulimbat nga ng pera ng mga tao. Napunta pa sa langit. Dahil kinilala niyang siya'y may kasalanan, ang taong ito'y walang kasalanan, ang taong ito'y may kaharian, at ang taong ito ay hari. At dahil sa pagkilalang yon, siya'y binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos kasama doon sa langit. Maaring hindi mo pa yan naranasan kung sino ka man. Maaring mong gawin yan para sa ganoon, hindi ka maging Kristyanak. If we say that we have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not practice the truth. Brothers and sisters, tingnan ninyo yung mga may mind of Christ. Dapat ganito. Kung hindi alive ang isip mo, hindi single-minded, hindi lowly, hindi pure, hindi responsive, hindi peaceful, inaanyayahan kita ngayon na tumayo sa harap ng Panginoon at sabihin mong, Diyos ko, we have the mind of Christ. Gusto kong magkaroon ng lahat ng ito. If that is the desire of your heart, inaanyayahan kita. Tumayo ka at bigay mo sa Panginoon ang iyong commitment. Diyos ko, gusto ko pong magkaroon ng buong mind of Christ bilang handog sa Kanya sa anibersaryong ito. Meron ba sa inyo na gustong gayon ang gawin? Tatayo lang kayo. Hindi ko kayo papupuntahin sa harapan. Pero tatayo ka, gusto ko pong magkaroon talaga ng mind of Christ. Meron po ba? Habang yumuko kayo at magdasal kayo, baka wala pa kayong mind of Christ. Pero yung mga gustong mag-decide, Diyos ko po, gusto ko po talaga na magkaroon ng mga katangiang ito sa mind of Christ. Okay, meron po ba? Habang kayo nagdadasal, tumayo lang kayo kahit saan, then we will pray before this. Meron po ba, mga kapatid? Ito po'y pagkakataon para kayo mag-respond sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay at kinakailangan nating tugunan.
Kung hindi mo pa ito nangyayari o gusto mo mangyari ito sa iyong buhay, tumayo ka lang. Gusto kong magkaroon ng talagang mind of Christ ayon sa banal na kasulatan na pinag-usapan. Wherever you are, just stand up and then keep on praying. Meron po ba? Tumayo ka lang kahit nasaan ka. Huwag ka mahiya sa Diyos. Huwag ka mahiya. Yung mga tao, hayaan mo yung mga tao. Salamat sa Diyos. Meron pa ba? Tumayo ka lang. Manatili kang nakatayo. Manalangin. Gusto kong magkaroon ng mind of Christ. Yung buhay. Single-minded. Purihin ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pure. At responsive. Hindi pabigat sa iglesyang ito. Hindi pagsisimula ng pag-aaway-away, kundi payapa. Meron pa po ba? Habang iba'y nakatayo, purihin ng Diyos. Salamat sa Diyos. Meron pa po ba na gustong ganun ang kanyang commitment sa Diyos? Commitment niya sa Diyos. Hindi sa preacher, hindi sa pastor niyo. Sa Diyos na nakakakita na inyong puso. Binibigyan ko pa kayo na ilang pagkakataon para ganyan na inyong maging commitment. Meron pa po ba? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakikita mo po mga pusong ito na ngayon nakatayo sa iyong harapan at nagnanais na matamasa pagkakaroon ng ganap na mind of Christ. Pagpalain mo sila at gamitin sa iglesyang ito. At gawin din ang bawat isa o Diyos na nakarinig ng mensaheng ito. Sa iyong mataas na papuri, ngayon at magpakilanman sa ngalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po kayo. Maraming salamat.